kahit saan din ng tubig. Kasi ano yung antibiotic yun. Kaso ang mahal. Binigay ko na yung ano na yun, pag-liner na. Kaya nga lang isang galon mahal talaga yun. Kasi 120. Pero lahat. Oo, lahat yun. Pwede. Binigay ko na sa friend ko. Ako nakapampers ako ngayon. Okay. Ang Malakas. lakas. Kasi, Oh my God. Ang hirap pala no, kapag yung natsambahan mo, na hindi ka hiyang doon sa ginamit mo. dati. Akala ko di ba gumamit ako, let's say, kailan ba ako gumamit nung Sunday. Tapos nung gabi, nung sa bahay, sabi ko parang pag-ihi ko, sabi ko parang ano, parang may mahapdi. Pero akala ko, tapos meron akong tumutubong parang mga lima. Pag nilagay ko lang doon nakaalis, yung ano na yun, kasi antibiotic nga, kasi minsan yung tayo pagka-umuwi, di ba? Yung parang butlig na parang buwang araw. Wala ka ng ano, tita. Ha? Wala ka ng... ote, parang buong araw siya, tapos Meron pa. Nakatiing. Kasi... hindi naman siya kumate. Depende ko Mati. Mahapdi siya nung Sugat na, yan. Ngayon pag napawisan, Yung iba hindi. nung umihi ako, tapos pag, di ba naghugas ako, Pati yung ako. ay, sabi ko parang, naramdaman ako na Pag sambot. nagkaroon ng rashes yung kapag sa Tapos, PC, hindi, ay, sabi ko, baka yung sa panty liner ako, hindi ako hiyang, sabi ko, kasi Sabado gumamit ako. Sunday gumamit ako. Sunday ko ng gabi na ano, na feel. Ano, yung ibang brand ma, okay lang. ano siya kasi Kotex ako na kulay blue-green, yung parang ganito. But, itong nabili ko, sinubok ko yung L'Oreal. Ibang brand. Ibang brand. Ng kulay Tapang. pink. Kulay pink. Manipis siya. Kulay pink na nakalagay naman doon, gentle and mild. So, binigay ko nung Sunday ng gabi sa kaibigan ko yung nagpunta sa bahay. Sabi ko, parang hindi ako hiyang. Ako, sa inyo na yan. Isang ganyan. Okay naman yung binigyan mo. Hindi ko alam. Tapos nung Monday, pag ano na, yung ano, pag umihi ako kasi talaga naghuhugas ako ng tubig. Pag maghuhugas ako ng tubig at nabasa siya ng tubig, parang may mahapdik talaga. Hindi siya sa loob, dito lang talaga sa may, dyan, sa may labas. Nabawasan ng ihi talaga. Hindi sa labas ng ihi. Dito, sa may, dito. Sa kainit ng panahon. Ano kasi yun yung pinaka-side Yung kasi ganyan ba? ng panty liner gumagasgas dito sa singit natin. Dito, sa may taas, Naano hindi na sa rin loob, yun. hindi sa ilalim, dito talaga. Kaya doon yung nakadikit talaga sa may, yung nakaganyan siya doon. Diyan, yung dalawang pisngi na yan. Actually, parang ano tapos sabi ko, ay, parang allergy talaga ako nun. Ay, sabi ko, nung Monday, hinayaan ko pa na ano. Tapos kahapon, Martes, nilagyan ko na siya ng parang cream para sa antibiotic. Hindi siya kumakate, kaya wala nang takot. Basta may antibiotic. Pero nung pangalawang gamit ko nga lang Sabado, first, second, nung Sunday, nung gabi, nung umihi na ako at maghugas ko, nahapdian na ako. So, wala, sabi ko. Ayun, May time sila doon na. Kung nagkaka-pimples pa doon. Ako nga rin meron. Ang sakit, parang pimples na siya. Parang hindi ko nga alam parang isang piraso lang siguro. Parang pagmasabi mo, Ang sakit. mapapaluha ka. Ang sakit, kaya nga ngayon, ano na siya yung noon na, hindi ko kasi alam kung maraming rashes or ano, pero nung Monday ng gabi, parang kasi dapat pag pimples may makapakan na isang piraso, di ba? Ito naman, parang hindi ko alam, wala na rin naman yung wala siyang butlig-butlig din. Ako nagkaroon pa ako ng butlig. Wala po siyang butlig-butlig. Dito sa pinaka. Basta yung outer skin niya ay mahapdi lang, lalo na kapag naipit ng panty o kaya yung na-irritate yung sa na-irritate siya. Wala siyang butlig-butlig. Tapos Matapang masyado. wala rin siya yung sabi yung parang Parang pimples. ano na lang. Parang yung sa Rashes skin mo na na lang. parang nagasgas yung ano. parang nagasgas siya na parang Ako nagkakaroon po ng parang butlig na maliit. Ginagawa ko pinapagil ako. naranasan ko dati na parang may pimple, isang Oo. piraso. Kaya
alam mo na parang may pimple eh, di ba? Lalo Oo, na kasi kapag nakakapa. nakakapa mo, oo. Pag nagugas ka. Eh, ito, wala naman ako makapa na parang may Pero mahapdi pimple. lang. Mahapdi lang siya. Nung Sunday ng gabi ko na sabi ko na allergy yata ako sa panty liner. Kaya right away, dahil may mga tao sa bahay, binigay ko na sa inyo na yung kako, hindi ako iyak. Ngayon, kapag, alimbawa, yung bigla akong naupo, tapos bigla siya naipit ng panty. Doon lang sa may gilid, yung dito sa may gilid din. Mag-spread yung sakit eh. Kaya nga, Yan yung ano, pag nag-spread. Yung sakit. Oo. Makalunga ka. Private part pa rin. kaya nga gabi natulog nga ako, yung maluwag na short, hindi na ako nag-underwear. Okay. So, review muna tayo nito. Ang mga lalabas sa test natin, so we have here, itong mga meaning nila, dapat alam natin. So, okay, mga normally definition. Okay, ito. And then, TESOL and TEFL, ano ang meaning nila? Okay. Tapos, itong 6 principles, baka lumabas ito. Yeah. 6 principles of ano? Your learners. Principle and methods of teaching. Ano ibig sabihin ng ESL? English as second language. Okay. Yan. Lalabas yan. And then itong method. Diba? Naalala niyo yung focus tayo dito? Methodology. Yung method. Learner-centered tayo palagi, but ano pa ang mga ibang method? We have content-focused. So, parang hindi ka nakafocus sa bawat isang estudyante. Okay, doon sa may painting. Sa painting class natin, anong method ng teaching doon? Demonstration. Demonstration? Ano pa? Demonstration lang ba? Interactive. Okay? Kasi bawat isa talagang nakasali, nagpa-participate. Okay, and then ano pa? Learner-centered. Okay, kasi bawat isa kailangan mong tutukan kung may kailangang i-repair o sige, repair natin. Okay, ganyan. Kung kailangan, sige, tama na yan. Okay, sige, dagdagan pa ng konti. Okay, kaya di ba sabi ko nung nag-painting tayo, pag kahit di ka marunong, kung maturo sa iyo ang basic at huwag kang matakot tumawag ng brush, ang mahalaga lang naman marunong ka muna dun sa brush, tsaka yung alam mo yung pinaka-basic. Parang ano lang yan parang pagluluto, ano ba ang pinakauna mong gawin? Ipunin mo lahat ng ingredients mo. Diba? Pangalawa, linisin o kaya hugasan. Pangatlo, di ba, mag-chop ka na o kaya mag-prepare ka. Kung magbe-baking ka, ano mo na yung oven. I-preheat mo na, paandarin mo na kaagad. Di ba? So, kung mag-deep fry ka, magluluto ka, magpainit ka na ng mantika. So, we do yung ating primer. Yung puti, yung una nating ginawa. Kung magme-makeup naman, kung makeup lesson, primer o kaya foundation. Foundation kasi mahirapan ka maglagay ng pangkulay, mga blush on kung walang foundation. Okay? So we have different methods na ginamit dito. And DTP. Okay, yung online classes, ano yung advantage at disadvantage? Baka ano lang naman to? Essay lang naman yan. So you don't have to memorize. Intindihin mo lang, pag online lesson, ano yung advantage? Diba? Makatipid sa pamasahe ang mga estudyante. Makatipid sa oras, they can still work.
they can do other things, di ba? Unlike yung traditional na face-to-face na pag-aaral, kailangan talaga nilang maging present. Sa online, kapag na-miss nila yung lesson, pwede sila magbukas sa online subjects nila. Okay? Tapos, tipid din sa facility. Ano ang tipid sa facility? Tipid sa kuryente, tipid sa aircon, tipid sa teacher. Diba? Kasi kahit yung teacher na sa bahay lang din, nag-online lesson, makakatuloy ang pag-aaral. Ano naman yung mga disadvantage? Ang dami niyang advantages. Yung mga disadvantages ng online class, wala nga lang siyang interaction. Yung bata nakaharap sa computer. Tapos kailangan marunong sila sa technology, sa gadget. Kung hindi marunong, hindi niya masagutan lahat kasi hindi niya alam na ito palang pindutin, ito pala ang gagawin. And ang motivation also mahina kasi wala nga siyang kasama. Marami pang tukso kasi pag sa bahay lang wala nga siyang kasama, so baka halimbawa, meron siyang alaga, meron siyang kapatid, so ma-disturb siya, makikipaglaro na lang siya. And ano yung mga role ng teacher? So, we have here different kinds of roles. Ano ka? Hindi lang teacher. Ikaw ba? Ikaw ba ay leader ng grupo? Ikaw ba ay facilitator? Ikaw ba ay participant? In teaching, hindi lang palaging teacher ay nasa sentro. Ang teacher could be a member of the group. The teacher could be someone who also participates in the activity. Kagaya ng painting natin, nagpa-participate, gumagawa pa rin ako, di ba? Para makikita pa rin ninyo. Okay, so the teacher is also the participant. Facilitator. Facilitator means to facilitate the lesson or the event para mangyari. Okay? Have you heard of the word facilitator? Or naranasan nyo ba maging facilitator? Wala pa na. Halimbawa, may kasal sa inyo, may birthday, sino ang nagpa-facilitate para magawa yung lahat? Sa mga handa, sa mga pag-prepare ng venue. Di ba that is facilitator? That is facilitating. Di ba nagpa-facilitate ka para matupad, mangyari yung event or yung schedule. Sa church, di ba may mga facilitator din? Yung mga nag-a-assist? Ma'am, nandito ba sa libro yan? Yes po. Wala ba sa libro? Wala. Teaching application. Parang ano lang, medyo lang. Disadvantages. Ito may disadvantages, pero yung Traits siya. An effective teacher. Kabilang unit na po yan, te. Unit 1.5. Role of the teacher. Ayan. Practices. Anong page? Pakisabi mo. Ito nakita ko. Page 10. Ito sa effective teacher. Facilitator. Teaching or the role of the teacher and teaching practices. Wala na shortcut ba? Parang yung na-rephrase pa yun. Tapos naging advantages na ito online classes information. Na ano? Effective teaching processes. Nasa curriculum na ito eh. Unit 1.6. Manager. Oh. Yeah, it's okay kasi ito halos ito rin siya eh. Ikaw ang manager, ikaw yung evaluator. Okay, so kung ano, this one even hindi naman kasi ito enumeration eh. This is like essay, explanation. Pwede kang tanongin na what is your role as a teacher? Parang In the classroom. Practical ano na lang. May-rephrase parang pinag-shoot. Okay, so hindi mo naman ito kailangang i-memorize. Kaya ko nga in-explain. Ano yun? Yung ano. Kaya ko
in-explain, di ba? Ano yung role natin as a teacher? Di ba? Ikaw ay resource or ikaw ang sources ng information, sources ng knowledge, sources ng motivation, sa'yo nang gagaling yung energy. Kasi kapag teacher ka, tapos ang lamya-lamya, hindi walang energy, pati mga bata, wala rin. Okay, so resource, ibig sabihin, ikaw ang pinanggagalingan. Na available resources effectively, okay? A teacher provides support, correction, feedback, so sa'yo nang gagaling. Diba? Kapag ang teacher ay magaling, marunong, very lively, sa klase, malakas yung kanyang yung boses, narinig ng mga estudyante, so siya ay nagiging source of lahat, support, knowledge, information, wisdom. Ikaw rin ay assessor. Ina-assess mo rin yung mga estudyante mo, marunong na ito, okay, ito, alalayan mo ito kasi alanganin pa ito. Diba? Ina-assess mo ang kakayahan ng iyong estudyante. And also, about progress, makikita mo yung progress ng mga bata o yung mga estudyante mo. Ikaw rin ay manager. Diba? So, yan. Ina-explain ko ngayon kasi pag lumabas naman ang tanong na yan, then it is very easy for you to ano. Essay questions lang. I don't want magkabisado pa kayo ng marami dito. Ang kailangan natin sa TESOL, hindi po itong lahat na i-memorize mo. Ang kailangan natin is marunong kang mag-explain ang sagot mo. Kaya bibihira sa TESOL test ang puro ang enumeration. Okay? For example, the teacher's role in the classroom could be a counselor. Explain why. Diba? Paano masabi na ang teacher sa klase ay pwede siyang counselor? Okay, explain your thoughts. Explain why. Or elaborate further. Elaborate why the teacher could be a counselor or the teacher's role could be a counselor in the class. So, kayo na mag-explain. Bakit? Bakit counselor si teacher? Counselor is to counsel. Counsel or advice, diba? Or guide, diba? Someone that the student can talk to. If they have problems, they can open up, diba? They can, the teacher can give comfort to the students who have problems. Mga ganon, counsel. Kaya hindi mo kailang kabisaduhin lahat. Explain why a teacher is considered as the manager in the class. Diba? Mga ganon. And then, so here, yeah, teaching as a noble profession. Why do you consider teaching as a noble profession? Mga ganong question po ang lalabas. Kaya huwag kayong matakot kasi you can always. But here, strictly essay yan. So, dapat at least 3 sentences. Okay, so dito na yung mga traits. Mga have empathy. Lalabas yung mga traits. Ha? Lalabas yung mga traits. Lalabas. Possibly lalabas. Ayaw ko kasi nang ayaw ko mag-focus dito na magkabisado kayo lahat. I just want you to understand. For example, sige, wala tayong libro. What do you think should be the trait or the characteristics of a teacher? Di ba mayroong characteristics ng caregiver? Eh, yung teacher. Time management. Di ba? Ano ito? Adaptability or flexibility. You are flexible, you are adaptable. Diba? Nasira yung TV. Nakalimutang bayaran ng kuryente, naputulan ng kuryente. Kailangan mo mag-lesson sa mga estudyante. Wala kang computer, wala kang charger. Ano gagawin mo? Hindi mag-discuss ka without using. You are flexible, hindi mo ika-cancel ang klase. Porque wala kang computer. Diba? Use your phone also. Walang wifi.
Diba? Kung walang wifi, nung nakaraan, nasira yung wifi namin. Ang ginawa ko, hotspot. gumamit ako ng hotspot para lang matuloy yung lesson. Diba? So, hindi mo kailangang i-cancel ang klase. You need to be adaptable, flexible. Okay? Kailangan marunong ka mag-adjust. Okay? Allow movement. What do you mean by allow movement in the class? May mga klase na yung mga bata pinapabawalan ng mga teacher, lalo sa atin, traditional natin noon, hindi ka pwede lumayo, Sit direct kami. diba, kailangan sit straight ka lang, diba, parang mga robot na tayo. But actually, Mas disiplina nun. movement in the class is very important. Like for example, tatayo kayo kasi may games kayo, may activity kayo. It will develop sportsmanship, it will develop social skills, pakikipag-interaction, pakikipag-interact ng bata sa kapwa niya estudyante. Diba? And it will also develop good relationships. Kasi nakakagalaw sila, nakakaikot sila para bang at ease. Hindi awkward sa kanila ang gumalaw inside the classroom. Meron kayong na-experience dati no, parang ang hirap gumalaw sa classroom ng teacher na. Para bang nakanumerado ang galaw. Kami mga ganong teacher kasi tao yung mga terror teachers natin ng araw. Yung mga terror teachers pa. Okay. So, although there is always discipline, pero allowing kids or the students to move will also give a lot of benefit para sa kanila. Allowing movement can also mean that there is interaction inside the class. Di ba nalala niyo yung elementary tayo? Yung pag mag-recite ka, tatawagin ka ng teacher tapos bigay sa'yo ang chalk, magsusulat ka sa blackboard. So, there is movement in the class. Ang mga bata nakakatayo. Ang mga bata nakakaupo. Meron lang tayong mga ano noon na kailangan natin yung sitting arrangement. But merong mga classroom na allowed ka sa saan ka maupo pwede. Okay. Row 1, row 2. Yung upuan dati, iba na yung Desk, desk. kahoy. And here we also have, basta more on essay na lang, may essay lang yun. Kasi ang focus natin ay yung reading, writing. Yeah. Hi! Good evening, sir. Kamusta sila? Ito, malapit na sila mag-exam. Ito yung painting namin ng Sunday, oh. Yung painting namin ng Sunday. Okay. Natiligan na? Hindi pa nadiligan. So, yan na push-push na. Okay? So, we will be focusing on reading, writing, and listening. Ang speaking, we may not do, or we may not include speaking because we have done speaking like many times already. Because speaking has a different rubrics. Pag sinabi natin rubrics, kung sa Miss Universe criteria, okay? And speaking, assessing, or grading, or evaluating the person's capability doon sa English speaking, sometimes is very dependent on the assessor or the evaluator. Kaya kapag evaluator ka doon sa speaking test, walang personalan. Ang opinion mo ay opinion mo. Okay? Halimbawa, there is a topic that I ask you to discuss and I am your evaluator, I am your examiner para doon sa speaking test.
And let's say, ang question or the situation is an agree or disagree. At sa akin, according to what I want, or according to what I think, o yung opinion ko is dapat agree ako. Ikaw, nag-disagree ka, so it will not affect your grade or your score. Okay? So we will be focusing on the 3 areas, and the 4th one will be grammar. Okay, listening, reading, and writing, and grammar. So I think on the first part of the test will be grammar. We will give grammar first, and then kapag kumpleto na, nakarating na lahat, then tsaka tayo mag-start doon sa mga reading, doon sa listening, because we will be using only one portal or one material. Kaya dapat sabay-sabay. Kasi ang listening, di ba, dapat naka-audio. So, dapat sabay-sabay kayo mag-take ng listening test. And then, the scenario will be like this. Ganito lang. So, meron kayong hiwa-hiwalay na mga upuan para doon sa ating test. And it will be, it may look similar doon sa IELTS test para magkaroon na rin ng idea kung ano. Maybe the simplified IELTS test. Okay. Kalito-lito na rin tayo doon. Kaya don't worry, hindi ko kayo kailangan magkabisado ng mga enumeration itong mga libro natin, no? Maybe yung mga principles lang na yun kanina, like, very simple lang. Okay? And, sa curriculum naman, actually, curriculums are not curriculums, curricula. The plural form of curriculum is curricula. They are already designed. They are already structured. You just have to follow kung anong curriculum. Halimbawa, napasok ka as a classroom assistant doon sa isang English school na ang kanilang sinusunod ay Cambridge Education System. So, ang mga lessons, ang curriculum ay under the Cambridge system, di ba? Kapag gagawa ka ng lesson plan mo, meron ng format yun. So, hindi natin kailangan talaga na gumawa ng sarili nating curriculum because we always have a curriculum na sinusunod ng eskwelahan doon saan tayo nagtatrabaho. So, ano yung mga dapat natin gawin before the classes or the lessons? So, we have here planning and resources. Pag sinabing planning, dapat may plano ka anong gagawin mo sa klase mo ngayon or bukas. And then, ano yung resources? Resources could mean the materials. Okay? So, when we say, anong materials natin na gagamitin, dapat ikaw as a teacher, prepared yun. Kung kailangan nyo na mag-cutouts kayo sa activity mo sa mga bata, then you should provide, nag-prepare ka na ng scissors. If you need colored papers, then you should have colored papers. When we did the painting activity, we already have the paint and all the materials that we need. Diba? So, ito, kailangan mong plan and prepare the resources or the materials. If kailangan mo ng presentation o kaya ng PowerPoint, then nakagawa ka na dapat ng PowerPoint mo. That's why when you did your demo, ang una natin ginawa on the first 2 months natin is for you to prepare your lessons, right? Kasi napakamahalaga po ng lesson plan. Lesson plan is the backbone, is the spine, is the structure. Kung sa katawan natin, the skeletal system, doon sa iyong pagtuturo, mahirap yung walang lesson plan. This one is a lesson plan. Diba? For example, this week, ang ituro mo ay Unit 1 to 3.
Naka-lesson, naka-planning siya. Naka-plano. Okay, I'll give you... Nagawa ko ano dito na iuwi. Here. You see? This is my structure for the whole term ng ating, ayan, may July, August, September, and then October. Kaya makikita niyo, October, exam, demo, written exam. Okay, and we have here, on the left side, caregiver, right side, TESOL. So ngayon, let's say September, ayan, pag mga red, yan yung mga demo. Na sinusundan natin yan. Kung ang ibang term is we have the school calendar. Okay? So, like, for example, anong nakikita mo dito? Ayan naman, para easy na malaman mo itong dalawa, yellow tsaka orange, magkasunod palagi ay Sabado-Linggo. Okay? For example, September 27 and 28, Saturday, Sunday. Ang ginawa, dapat sa caregiver ay book 3, end of life care. Tapos, book 4, conversion. Dapat nag-i-start na yan. So, ano yan? Sunod-sunod. Pare-parehas yan. Ibig sabihin, 2 weeks, yun ang gagawin mo. Kung conversion, puro conversion. Kasi yan ang ginawa natin na structure or yung plano. This is planning. Okay? And then, here naman, sa TESOL naman, kayo ay nagko-comprehensive exam, pero hindi natin ginawa dito yung comprehensive exam kasi ginawa natin yung demo. Okay? Hinuli natin ang comprehensive exam. Inuna natin yung mga demo ninyo at activities. Para yung exam, hindi siya magsabay doon sa exam ng caregiver. Tapos, ilang Wednesday tayo at ilang tayo na wala rin. Ilang Wednesday na bagyo. Halos dalawa natin sa Toy. May mga canceled classes tayo, di ba? Holidays. May mga holidays pa, kaya mahirap din siya. May mga palya dito, but then makakahabol naman siya. Okay? Dapat, nung September tayo nagkaroon ng painting and craft and class activity sa TESOL natin. Okay? So this is what we call the structure or the backbone of your course. Okay, we have the planning. Ito, planning and resources. Okay, ngayong October naman, halos patapos na lahat. Exam na lang. Okay, and then we're done. Okay? Don't overplan. Don't overplan. Okay? Make it simple. Make it simple, but colorful and interactive. Okay, kapag nasobrahan ka rin ng plano, mahirap din siyang habulin. For example, yung klase. May mga times na gusto mo marami kang gagawin with the kids or with the students, but din ang kapasidad nila ganito lang. Ito lang yung kaya nilang gawin ngayon. So, hindi mo siya kayang tapusin in a day or in one meeting or in one session. And think about potential problems. Sa class activity natin last week, sa painting natin, potential problems could be, number 1, nag-confirm 5. Tapos dumating 8. Okay? So, ano yung solution mo? Dapat meron ka ng extra materials. Okay? Kasi hindi pwede maghiraman ng bawa, wala siyang brush. So, tatapusin muna niya ang kanya bago siya makakaano, mahihirapan tayo. Kasi sa painting, sa class activity kasi dapat step by step, halos sabay-sabay. Kasi pag may naiiwanan, mahirap. Kaya when you did your classroom activity before, yung mga paper folding and cutting, di ba pinapakita ninyo? Okay, fold na ganito, and then fold here, okay, and then fold into half, or cut the edge, or the tip of the triangle, make a circle. Yung mga ganun kayo para madali masundan. And we also have this. This is a very important words or terms sa teaching and learning process.
we have what we call the learning objectives and the learning outcome. When you say objective, ano ibig sabihin sa Tagalog? What's your objective? Ha? Ha? Sorry? Goal. Yes. So, we have teaching objectives, teaching goals, and learning goals or learning objectives. And we also have learning outcome. Ibig sabihin, kung ang goal ng teacher para dito sa kanyang teaching na ito, ang estudyante niya ay matutong mag-perform ng CPR, the learning outcome must be the same with the goal. Diba? Na ang estudyante niya at the end of the lesson, the students will be able to perform and follow the steps of or the procedures of CPR or giving CPR to a patient or to whatever man na incident na nangailangan ng CPR. That's the objective. At the end of the lesson, the students will be able to, or the students will learn how to speak basic Cantonese, or to understand the basics of Cantonese language, or the students will learn how to take care of kids or baby, or the students will be able to identify the different kinds of or the different parts and functions of the body. So, bawat lesson may objective. Just like sa book 2, lesson natin sa body mechanics. So, yung objective ko as a teacher, that the student will learn or must learn how to transfer the patient from the wheelchair to the bed. Diba? So, yung learning outcome mo, dapat ganun din. Ang outcome is the result. Yes, outcome is the result. The learning result. Then, masasabi mo na successful ang learning and teaching process nyo. Kapag hindi nag-learn ang student, hindi na-reach ang objective, so failed ang teaching process nyo. Dalawang problem. Side. Diba? Kaya nga ang teaching and learning process is a two-way highway. Hindi pwedeng si teacher lang turo lang ng turo na wala namang dedication or walang interest ang estudyante na matuto. Kahit na anong turo mo sa tao, kung wala siyang ganang matutunan yan, walang mangyayari. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Kahit ulit-ulitin mong turuan yung batang yan, kung sarado yung utak niya para matuto. Para ba ng mga bata tayo, di ba? Palulutuin ka na nanay mo, kaya tuturuan ka magluto. Sa akin, sarado yung utak ko. Kasi alam ko naman na magluto ako o hindi, makakakain ako. Kasi ang nanay ko magluluto pa rin. Di ba? So, kaya hindi ako natuto. Kaya lumaki ako na hindi ako marunong magluto. Parang pwedeng maging reason ng failure doon sa pag-reach ng objective mo sa teaching and learning objective mo is yung lack of interest ng estudyante. So, hindi lang kapalpakan ng teacher yun. Kailangan magtulungan ang teacher tsaka ang estudyante. Especially sa skills. Kasi hindi ka naman nakatira sa classroom. May oras lang ng klase. So, the skills, you must practice at home. Pag hindi mo pinractice ang skills, matututo ka? No. Kailangan mo talaga, di ba, kahit dito sa klase, gumagawa ka, nagpa-practice ka, o kaya nagpe-perform ka. Pero sa bahay, kailangan pa rin siyang practicein, di ba, para talaga ma-enhance mo, para matuto ka. Okay, so, yan yung ating objectives. Objectives are measurable goals
for students to achieve in a course or lesson. While learning outcomes are tangible achievements. Anong tangible? When we say tangible, it means something that you can touch. Something that you will see physically. Meron siyang physical na anyo. Siya ay tangible. Siya ay pwede mong mahawakan. Siya ay nakikita mo. Demonstrate after completing the course. Both. So ano yung kaya mong ma-demonstrate after completing the course? You can perform the steps ng CPR. Okay, following the steps properly. Nasusundan mo, hindi balik-baliktad. Hindi yung unahin mo yung recovery position. Hindi ka pa nga nakapagbigay ng tube blows. Diba? So, dito, ibig sabihin ng tangible achievements ay meron kang nakikita, merong physical, merong proof na siya ay natuto. Okay? That they demonstrate means that they display or they perform. Diba? Or ginagawi nila, ina-action nila, ina-act nila after the completion of the lesson. Then that is learning outcome. Both are crucial for effective teaching and learning, ensuring students master the material. Material is the lesson. Okay, so dalawa, parehas. When you say crucial, what do you mean by crucial? Important. Very important. Not only important, but very important. When you say crucial, it is very important. Okay? So, learning objectives natin, we normally prepare this at the beginning of the course. Para makikita mo yung learning outcomes doon sa pag natapos na yung course. After completing the course, doon makikita yung result, yung outcome. Learning outcomes. How are we going to see or assess the learning outcomes in the class? Ano yung learning outcomes natin? Noong nag-demo kayo, nag-learning outcomes ba kayo? Nakita nyo ba yung learning outcomes? Paano? Anong ginawa nyo? To prove na natutong estudyante nyo. Ha? Nagkaroon ng Good result. anong klaseng assessment? Ang ginawa mo sa'yo, anong ginawa mo? Nag-ask ako about the topic, ma'am. Yung nagpa-pick ako ng yung parang drawing. Okay, so classroom activity na merong cutouts. Ganun ba? May cutouts. Yes, yes. So the students will identify kung ano ito, ano yan. Okay? So na-assess mo ba? Nakuha mo ba yung learning outcome? Yeah. Nakita mo na ay marunong sila, natuto sila. Okay, sa'yo, ano? Meron kang board. Diba? Meron kang board yung mga planet. No, may solar system ka and then you ask the students kung identify the positions of the planet. the position. Okay. Kasi ang learning objective mo at the end of the lesson, the students will be able to identify the different planets of the solar system, their position and maybe features. Diba? Mars is the red planet. Okay? Jupiter is the ringed planet. Ay, Saturn pala yung ringed planet. Jupiter is the biggest planet. Okay, diba? Venus is the hottest. Actually, hindi Mercury ang pinaka-hottest. Kaya Mercury ang pinakamalapit sa Sun, but the hottest is Venus. Okay, kasi dumirekta sa kanya. Tsaka yung kanyang composition. Kasi doon palagi nagkakaroon ng conflict. Lalo sa mga exams, sa general knowledge. The hottest planet is
Because kapag sundan mo yung position, the closest planet to the sun is Mercury. Okay? So, logically, kapag mas malapit ka sa apoy, mas mainit ka. Diba? Kaya ang sasagot mo ay Mercury. Mercury. Okay, we have here learning objectives and learning outcomes. So the statements that describe what students will be able to do or will be able to learn after completing the lesson. Learning outcome naman, a statement that describes what the students will have achieved by the end of a lesson or course. So sa learning outcome, focuses on what the students will be able to show or demonstrate or perform. Okay? Can be measured through assessment. Ano pa ang pwedeng assessment? Kung ginawa nyo, quizzes. Pwede ba yun? Ano ba mga examples ng assessment ulit? Baka lumabas sa test. Ano yung example? Identification. Okay, written exam, mga quizzes. Okay? Ano pa? Ano pa yung mga examples ng assessment? Fill in the blanks. Fill in the blanks, example of a test. Type of test. Tawag natin dyan, type of test. Matching type, fill in the blanks. Okay? Multiple choice yung types of test yun. But what are the types of assessment? Oral exam. Oral exam, very good. Or oral recitation, di ba? Written examinations. Ano pa? Group classroom activities. They could be also means of evaluating if the students have learned or need more teaching or more time to learn the lesson or the topic. Again, I do not require you to memorize everything here. I just want you to understand kasi more on essay lang talaga tayo. Situational and essay. Teaching is a noble profession. Okay. Elaborate. Or discuss. Or explain why. Okay. One of the teacher's roles in the classroom is to be the classroom manager. Discuss why a teacher is considered also as a manager. Mga ganong questions lang tayo. Wala na yung mga napakaraming English. We don't need those. But this one, for example, when we say the type of lesson, pag sinabing PPT, ito yung ginagawa natin, di ba? Ito yung sinundan natin. Ha? Ito ba yung method na ginamit natin all throughout? Nag-PPT tayo. Yeah. Present the lesson, practice the lesson, and test. O kaya, what is the product or what is the result? Okay? So, PPP, baka pwedeng describe the method of PPP. Describe TTT or describe the triple T method. Pag sinabing describe the triple T method or describe the TTT method and how is it implemented or is it used in the class. Okay, so dapat alam mo kung ano yung TTT. Okay, TTT means teach, test, teach, test. So before starting the lesson, the teacher will give a short test or maybe a pre-test to the students first. For the teacher to know the capability or how much the knowledge or kung ano yung natutunan, ano yung alam ng estudyante before the lesson. When we did the painting, I asked
Everyone. Okay, may marunong na ba? Who had experienced this painting activity before using acrylic? Diba nung nalaman ko na zero, wala. So I have to start from the bottom, from the foundation, kasi wala pang alam lahat. Okay? Ito lang, paano mo i-describe yung PPP? Describe PPP. So, isa-isahin mo yan. During the test, or the test stage, di ba? The teacher will give. Remember when we were studying in elementary, naalala nyo ang tinatawag ng teacher na pre-test pag-enroll natin. Entrance examination. Not really the entrance examination, but we are enrolled already, and then before we start the first grading period, the teacher will give us a pre-test. Pre means before. P-R-E. Ibig sabihin, before the teaching, before the lesson, you will be assessed first if how much do you know. When we started TESOL, I gave you a grammar test. Okay, remember? Yung mga printed na mga grammar test. Nalala niyo yan? Yung mga activities, mga printed. Mga is are, the boys are, the girl is. Remember that? That was a pre-test so that I will know kung gaano ang kapasidad ng estudyante when it comes to grammar. The TBL, daming method. TBL, task-based learning. Task-based learning, or the TBL, focuses on developing communication skills through tasks, through opinions, debate, negotiate, and real-life scenarios or situations. So, binibigyan kayo ng mga iba't ibang situations, and then you're going to discuss. Lagi nung high school namin about tactics. Especially sa, naabutan yung ba kay Cassie? Yeah. Tapos minsan nanonood kami ng movie. Yeah. Reflection. Okay, o kaya sa synopsis. So, TBL dito ay you will see the students are really participating, and you make sure that each one is involved in the process. Otherwise, if tahimik lang yan, maiiwanan yan. If you do not participate, then it is difficult for you to learn or to catch up. Okay? Sa libro, wala? Ito. PBL. Task-based learning. Page 19. 19 po. Okay. When we did the lesson for CPR, okay, kasi pinaka-common na subject natin CPR. It's a combination of PPP and TBL. Okay? Yung ginamit ko na method when I taught CPR sa klase ninyo, a combination of PPP and TBL. Because task-based learning, you are going to ask someone to try to perform. And then hanggang sa matututo, ika-guide mo na lang siya hanggang sa matuto. Then that is task-based learning. Remember during the demo, may bagong estudyante. I asked her, try to perform. Ma'am, hindi pa ako marunong. First time kong pumasok, kaka-enroll ko lang. It's okay. Diba? And then when she tried to perform, natuto siya.
that is TBL, you give her a task to perform. And then, from there, i-develop niya ang skills niya or yung knowledge niya. Okay, so we have here, the teacher introduces the task. Ano yung task? Performing CPR. And then, the teacher explains the topic and give instructions on how to perform or to proceed. And during the implementation or the doing, okay, the actual doing of the activity or the task, then you can ask the students individually or maybe by group. O kaya ang ginagawa ko sa inyo kung minsan, okay, kayo dyan, kayo dito, yan, kayo magtulungan kayo dito. That is already the task. And post-task, the students groups the students report to the class or sa atin, ang ginagawa natin, na de-demo kayo. Okay? Another thing in the class, especially for TESOL teachers or for English teachers or for teacher assistants is time management. Napakamahalaga ng time management talaga. Napakamahalaga niyan in the class. Dapat alam mo kung hanggang kailan ka matatapos, kung ano yung tatapusin mo sa araw na ito. Pansin nyo when we were still in Sitoy, talagang inuubos ko yung mga lesson. Nag-extend tayo ng oras. Yeah. Iba? Pagdating dito, very strict na ako sa oras. Pag sinabing ganito, ganito na. Pero I think it is good for us kasi hindi na tayo late masyadong nauwi. No? Binawi pa tayo ng afternoon, alas 7. Tapos, may mga kainan pa. Oo. Lagi kami mga dalang pagkain. Gabi-gabi. Diba? Kaya pag umuwi tayo, 12:30, alauna. Kapag may nag-exam, sige lang. Pag hindi pa natapos, kahit alas 12 na, mami, hindi pa tapos, sige lang. Diba? So ngayon, susundan na natin kasi nagsasuffer naman talaga kapag pag sobrang overtime. If you cannot finish, okay, next week. Okay, kung ano yung pwede mo magawa next week, you continue. So, time management. Lalo sa kalagayan ng estudyante mo, you need also to understand the situation of your students. Paano ka makakapag-time management kagaya sa atin, sa inyo, sa grupo ninyo? This kind of students, dapat matindi ang iyong flexibility. Kasi may darating na late, may darating na early, may darating na very, very early kasi papasok siya na maaga. May darating naman na very late. Okay, but then hindi mo pwedeng hindi tanggapin sa klase. Okay, kailangan lahat i-welcome mo kasi bawat isa may kanya-kanyang situation sa trabaho. Iba-iba ang oras ng shifting. So we have here, yan. Halos lahat ng explanation. Resources. When we say resources, anong galing yung lesson mo? Meron ka bang references? Okay. Sa ngayong panahon, I think what we utilize, yung Google, Yeah. Internet, napakadami talaga. AI. Okay? So, AI now is playing a crucial and I think a major role sa buhay ng mga teachers and students. Kaya ang sabi nga nila, by 2030, yung mga inaral natin, yung mga kurso natin, hindi na ganun ka, kasi computer nang papalit sa magtatrabaho, AI. Imagine mo like, magbubook ka ng ticket, hindi mo na kailangan pumunta sa mga travel agency sa ngayon, di ba? Punta ka na lang sa online, tapos makipag-chat ka, makipag-away ka kay Charlie. You know is Charlie? Charlie is the AI of Cebu Pacific. Okay. Yeah, ilang beses na kami nagkasagupaan yan. Hindi naman nasasagot lahat. Hindi masasagot kasi paulit-ulit. Kaya nga, ikaw na lang mapipigil. Galit sa galit na niya, wala pa rin siyang Wala pa rin. Diba? Si Charlie yung AI ng Cebu Pacific. Si Charlie.
Marami when you go to the internet and you want to ask something, di ba nag-search ka? Tapos kung minsan makita ka na below may picture, AI yun. Tapos chat, pwede ka mag-message. Kasagutin na rin. May mga pangalan sila, si Samantha, si Sam, Alexa, Alexandra. Sabi sa atin, library. Dati sa atin, gusto ko magbubuhat ka ng 1 kilong libro, di ba? Encyclopedia. Yung bag mo, bigtas na. Ngayon, wala 1 pirasong cellphone na maliit. Yun na lang ang mahalaga sa buhay ngayon kasi andun na lahat. Useless na yung mga Okay? Online platforms, napakamalaking role sa ngayong generation. Anong millennial ngayon? Anong ngayon? Generation ngayon? Gen Z. Okay, teacher resource books. Dati, ang dami ngayon, mga resource books. Yan. Wala na. Ngayon, punta ka na lang ka internet, tapos kuha ka na ng PDF, file, download mo, tsaka print mo. Basta, maghanap ka ka internet, no copyright. O kaya free download. Okay? And then, professional development courses ito. This is what we are doing now. Diba? Nag-aaral kayo ng TESOL kasi gusto ninyong ma-develop yung inyong career. Okay, nag-aaral kayo ng caregiver kasi gusto nyong magkaroon ng career. Iba kasi ang job sa career. Dati, ang akala ko job tsaka career pareho lang. In-explain ni sir sa akin. Diba sir? Can you help us? What is job and what is career? Because as what we understand, they are just the same. Diba? Noon, ang alam ko, parehas lang sila. Okay? Anong pinagkaiba ng job sa career? Sir? Anong pinagkaiba ng job sa career? Ang job, temporary lang. Ang career yung pathway mo. So, doon ka mag-stay hanggang sa Parang the thing you have to do yung Okay, now, ask yourself. Naglilinis ka ng kotse. Ang tawag doon, car wash. Car washer. Cleaner, di ba? Ang lagi naman tumanda ka hanggang car wash dealer ka. Okay. I-assess mo yung situation mo ngayon. Nasa career ka ba or nasa job? Sa job. Ibig sabihin yung career is hanggang tumanda ka, yan ang linya na tatahakin mo. At yan yung field ng trabaho na yung employment mo. Doon umiikot ang mundo mo. Na-enjoy mo. Diba? Kanina lang, doon sa school namin sa Hong Kong, 4 ang elderly homes. Tapos sabi ko nga kay sir, sabi ko, kahit pala sa anak ko dito pumasok, pwede. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Why? Kasi yung career ko, teaching. Diba? Kasi napakadaling pumasok sa mga ganon. Kung minsan nag-inganyo ako ba, yung parang nagkaka-interest ako na subukan ko kaya. Kasi alam mo, ilang steps lang ba no? Sa school namin doon, 4. Ilang steps lang. Meron dito, sa left, meron dyan sa likod, dito sa gilid, meron pa dito. 4 na elderly homes. Kaya ang gusto ko doon, ang pinaplano namin doon, yung mga caregiver namin, makikipag-usap kami doon sa mga elderly homes na yon that maybe one Sunday they can do a volunteer or kaya parang visitation lang 2 hours or what na ang kayang ibigay yung allowed lang na hindi naman illegal. Diba? I think we can work it out yung ganun. Tapos bigyan ka rin ng papel. Diba that you have attended or parang ganun. We will see. Kasi ang dami. Nakakatuwa. Okay. Tapos ang daming tempting ng mga like teaching employment. But sabi ko nga kanina, you have to let go of this if you want this. Diba? So, hindi madali. You have to consider a lot of things. Kaya when you build your career, you have to consider a lot of things also. Ano ba ang i-consider mo? Number 1, ano yung linya mo?
Linya mo ba food industry? Mahilig ka ba magluto? Mag-aral ka ng culinary. Kung ako mag-aral ng culinary, ay malayo talaga sa katotohanan yun. Hindi yun yung career na i-build ko. Diba? Kasi hindi ako magaling magluto. Okay? Ikaw, I think yung career mo, dahil ang kurso mo, education. Ang trabaho mo, education assistant. Diba? Ang career na yan, that's a career. Because you are looking forward doon sa ang magiging trabaho mo ngayon at ang trabaho mo in the future ay nasa linya lang ng education. That's a career. Pero ngayon, ang trabaho mo ay cleaner ka, nagka-car wash ka, let's say. Or kaya room boy ka, o kaya usher ka sa hotel, o kaya room attendant ka. Pagkatapos ng kontrata mo dito, lumipat, naging gardener ka doon. Mas malaki ang sahod, lumipat ka doon. May kaibigan ko, hiring doon sa amin. Naman ako, ang swabe ng trabaho. Diba? So, lumipat ka doon. After na naman 1 year, hindi ka nag-renew doon or hindi ka na-renew. Naswertihan ka naman, naging kitchen helper ka. It's not a career, it's a job that will sustain you doon sa mga taon na nag-work ka dyan. But career is a long time na employment mo. Hindi man sa isang company, pero limbawa, kung ikaw teacher ka or classroom assistant ka, do you think pag lumipat ka, pag natapos ang kontrata mo or hindi ka ma-renew, maghahanap ka ng trabaho, do you think mag-apply ka as a cleaner? Sa hotel? Ang uunahin mo is teacher assistant pa rin, yung field pa rin ng education because that's a career. That's why nag-aaral kayo ng caregiver, nag-aaral kayo ng TESOL because you are building your career. At walang mangyayaring career kung hindi ka gagawa ng step. At yung pag-aaral nyo is isa sa mga first steps para ma-build nyo yung career ninyo. At walang sinasabi ng panahon yan kung kailan mo yan magagawa. Okay? Kayo pa rin ang magsiset, kayo pa rin ang mag-go signal dyan. Sometimes it's very difficult to move out of your comfort zone. Ay, okay na ako sa trabaho ko, mabait naman sila amo. After 10 years, sila pa rin ang amo mo. Ikaw, ganun ka pa rin. Because comfortable ka na dyan kay amo mo. At the end of the day, maisip mo na, sabi mo na lang, ako, 20 years na pala ako nila amo. Then, ano nang bago? Okay? But if you are fulfilled naman, contented naman, maybe that's your career. Diba? Maybe being caregiver. Hindi mo i-consider ang sarili mo as a helper. Consider yourself as a caregiver. Then that's your career. Pagandahin mo. Pagandahin mo na lang yung color, yung kulay ng mundo mo para gumanda yung pakiramdam mo. Teacher communities. May teacher ba na ang mga barkada niya? Di ba? Nakuha niyo? So, hindi na kailangan explain, di ba? Okay. Samahan ng mga guru. Hindi ka guys sa Pilipinas, mga engineer, di ba? Ay, mga engineer na yan. Mayayaman pala sila, no? Imagine mo, 10 million, casino. Meron man. Maleta. Sa Pinas? WH ka ang trabaho mo, Huwag ka nang manood. Huwag mo nang alamin. May stress ka. Okay, so, kung ang teacher ay merong teaching style, ang estudyante ay meron ding learning style. Merong teacher na kapag nagtuturo siya, hawak niya ang libro at binabasa niya lahat ng content ng libro.
merong teacher na kahit walang libro kayang magturo. Yes. Okay? Meron namang estudyante, the learner. Ang style niya, kailangan isusulat niya bago siya matututo. May estudyante naman na basahin niya lang, ay matututo siya, malulutay niya sa utak niya. Pero ang pinaka-effective na learning talaga is basa and sulat. Kaya kayo gumagawa ng reviewer, sinusulat yung padiba sa notebook. Because mas effective yun. Yung iba, magbabasa lang sa libro. O kaya i-highlight lang, kukulayan, mamarkahan lang. Yun ang kanilang style eh. Pero yung ibang estudyante, binasa na, na-highlight na, may color pink, may green, may lahat ng klase ng color, may pula, may ball pen, may star, may notes pa. Plus, isinulat pa sa notebook. Kaya naman yung ating program, yung modular programs natin, yung mga caregiver courses natin, lesson natin, meron kayong module plus meron kayong activities because you learn as you answer. As you write the answers doon sa question ng activity sheets, then natututo rin kayo. Okay? So we have classroom strategies, teaching, and learning styles. Kaya si teacher dapat alam niya rin at naintindihan niya rin na itong estudyante, itong batang ito, iba ang style niya dito. Iba rin dito. Iba rin yung kanyang kapasidad. Pwede magaling ito sa writing. Pero ito, nag-excel naman ito sa speaking. Okay? Ito naman ang galing niya sa art. Ito naman magaling sa mathematics, sa numbers. At merong isang estudyante, walang pakialam sa mundo, pero magaling sa music. Diba? Kasi meron tayong tinatawag na different intelligence. Ang intelligence ay hindi lang po academic, yung magaling ka magkabisado, magaling ka sa mga definition, identification, hindi ganun ang intelligence. Hindi doon nasusukat. Kaya meron tayong tinatawag na multiple intelligence. Kasi pwedeng sa ano ikaw, magaling ka sa speaking, magaling siya sa arts. Okay? Si tita, ang galing-galing sa music, mag-play ng mga instrument, kumanta, diba? Eh syempre, si Janice naman, magaling magkabisado, magaling sa mathematics, magaling sa analysis. Iba-iba. Kasi kung pare-parehas ang galing natin, di sana lahat na naging engineer kung lahat magaling sa math. Kaya sa klase, merong maging teacher, merong maging doktora, merong engineer, merong sabongero, di ba? Merong kung ano-ano. Merong naging tambay kasi yun ang galing niya. Siguro sa special person. Okay? So yan, again, sa exam natin, mga ganong scenario, mga ganong usapin, mga ganong ano lang. Ano yung dapat natin i-focus? Siyempre, how we express ourselves doon, how we put our thoughts into words. At isulat sa ating exam booklet. Okay? Matututo tayo, matitrain tayo dyan. And ayan na niya mag-load. Ayan, classroom strategies, learning styles, the use of visuals, auditory o kaya mga, remember, we have the AVR, audio-visual room. Nung nag-aral kayo, meron ma'am. Anong ginagawa natin sa AVR kapag may activity tayo sa AVR? Ano matatandaan niyo? Sa amin, pinapanood kami ng movie. Tapos pagkatapos ng movie, balik sa classroom at gumawa ka ng my reflection. At ano ang palagi noon na mapanood sa AVR? Anong movie? Florante, ay Jose Rizal, mga ano pa, kay Antonio, kay Florante at Laura,
Oo, mga ganon. Diba? Heroes. Nolin nila nila ba yung si Padre Damaso? Oo, no. Tapos yung ano, yung may garden, ang tawag ng anong movie yun? Ay. Yung dalawang family na magkaaway. Anong movie yun? Ano yun? Palagi namin napanood yun dati. Simula first year hanggang 4th year. Maya, maalala ko yun. Yung dalawang family na magkaaway. Tapos silang Romeo and Juliet. Yeah. Palagi yan sa APR namin noong araw. Parang yun lang yata yung tape na meron ng estilahan namin, Romeo and Juliet na yan eh. Tsaka yung Jose Rizal. Okay, so we have this was and technology na lesson na natin ito lahat, di ba? Yes, ma'am. Okay, so basa-basahin nyo na lang, but again, kapag mag-post mo ako ng pointers kung sakaling merong kasama mga identification or enumeration, pero expect less of those. Expect more of essays, more of situational questions and analysis. Okay? Subok natin to. Okay, here. Sa listening, parang ganito po yung ating... You will hear it. Okay, you have your notebooks, right? Para practice. So, practice ha, para tayo ulit. Ready? Okay, number 1 to 10. Hear a telephone conversation between the organizer of a park run and a woman who wishes to take part in the run. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Okay, questions 1 to 6. Example is number 1. Day of park run. The answer is Saturday. This one. Good morning, Dave Smith speaking. Hi, could I speak to the organiser of the Preston Park Run? Yes, that's me. Great. I was talking to some friends of mine about the run, and they suggested I contact you to get some more details. Sure. What would you like to know? Well, they said it takes place every Saturday. Is that right? Yes, it does. Okay, great. Do you know where the park is? Oh, yes, I've been there before, but it's quite big and I'm not sure where to go. Well, there's a circular track that goes right around the park. The run starts at the cafe, goes past the tennis courts, then twice around the lake, and finishes back where it started. Okay, and what time is the run? Well, the actual run begins at 9 a.m, but the runners start arriving at about 8:45. Okay, so I need to get up early Saturday morning then. And how long is the run? Well, it used to be 3 kilometres, but most people wanted to do a bit more than that, so we lengthened it to 5 kilometres. We now go round the lake twice, and that adds an extra 2 kilometres. Right. Not sure I've ever run that far, so I'd better start doing a bit of training. That's a good idea. But it's not a race, it's really just for fun. And the best thing would be to take it easy the first few times you do it, and then see if you can gradually improve your time. Is the run timed then? How do I know how well I've done? When you cross the finish line, you'll be given a barcode, and you take this to one of the run volunteers who will scan it. Then you can get your time online when you go home. Oh, I see. You collect all the results. Exactly. I see. That's great. So, how do I register? Well, there are several ways. I could take your details over the phone,
but it's much easier if you do it using the website. Okay, good. I think that's probably all I need to know for now. Oh yes, does it cost anything to register, or do you collect money each week? Well, it doesn't cost anything to register, but we do charge for the run. In fact, we have decreased the charge to £1.50. It used to be £1, but because we were making a bit of a loss, we have had to increase it by 50p. Okay, thanks. I think I have enough information on taking part in the run. Before you hear the rest of the conversation, you will have some time to look at the questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. You mentioned volunteers. I have a friend who is interested in helping out. Can you give me some details so I can pass them on to her? Sure. Well, you need to ask your friend to contact Pete Morn. He manages all the volunteers. Okay. I didn't quite catch his surname. Was it Morn? M-O-R-N? No, just a bit more complicated. It's M-A-U-G-H-A-N. Right, thanks. And could you give me his phone number? Yes, just a moment. It's here somewhere. Let me just find it. Ah, I've 2 numbers for him. I think the one that begins 01273 is an old one. So use this one. It's 01444 73290. Okay, got that. Can you tell me anything about the volunteering? Like what kind of activities it involves? Sure. Well, we need volunteers for basic stuff like setting up the course. We have to do that before all the runners arrive. Okay, so that's a really early start. Yes, that's right. But if your friend would prefer to arrive a bit later, she can also help with guiding the runners so they don't go the wrong way. I see. I believe you do a report on some of the races. Yes, that's right. In fact, we do a weekly report on each race, and we always try to illustrate it. Okay. Well, my friend really likes taking photographs. She's just bought a new camera. Actually, that would be great. I don't know whether Pete has anyone to take photographs this week. Oh, I'll let her know. Okay, good. Could you ask your friend to phone Pete and let him know? Yes, I will. Okay, thanks. Goodbye. Goodbye. How is it? That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Madali. Oo. You find it quite easy. Quite easy na. Quite Yeah, easy. compared to those previous first- ones. Not the first ones, but the previous ones that we did few weeks ago or weeks ago. Yung sa mga listening natin. So this one, I guess medyo nasanay na kasi yung tenga nyo, yung auditory nerves ninyo. Okay, to follow and to catch up with the questions, and then read the questions and then listen, identify the answer, and also write down the answer. Because a listening test is not only that you heard the word, but you should write it down. Okay? And what's important is you should write it correctly. For example, yung spelling ng apelyido, di ba, komplikado. Komplikado na nga, tapos small letter pang sinulat mo, di maling-mali na. Tama nga ang spelling mo, pero small letter nga.
Diba? So it should be a proper noun. Kaya tayo nag-aral noon ng grammar, may proper noun, may common noun, right? Nung last month. Okay. So, we have here, ano sagot niyo sa number 1? In front of? Cafe. Cafe. Okay, we have, let's say cafe. Okay, and then number 2. Time of start is 9 a.m. 9 a.m. And then number 3, length of run is how many kilometers? 5 km. Okay, first they offer 3 kilometers but then medyo short daw kaya they made it 5 kilometers. Okay, so kilometers could be written in words or in km. And then we have at the end of the run, the volunteer scans their Barcode. barcode. Very good. So, susundan na ninyo. Very good. Best way to register is on the Website. web. Okay, you go to the website. Pwede sa telephone, but better is best daw to do it on the website. And then the cost of run is 2 pounds. 2 pounds ba? 150. 150. 1 pound. Increase, 53. 31. Before is 1 pound, and today at this time is 1.5. Yes. 150 pounds. Okay. You don't need to write the word pound or the sign, the currency sign pound because it is already given. Yeah? Yes, ma'am. Yes. Okay, so yan po yung ating practice naman. And then contact name, it. O. Okay, M-A-U-G-H-N. U-G-H-A-N. Mon. May A, di ba? It was very clear. Sinabi niya A-N. Sabi niya mourn. Born M-O-R-N. That is really complicated, okay? And then phone number is 02-443-7329-00. Pag sabing 00 is 2 zeros or 0, 0. And activity setting up course, blank the runners, guiding the runners. And then, how do they do the weekly report? Take photographs for the weekly report. Okay. Madali lang ito, no? Okay, so parang ganito lang yung sample ng ating listening test. Maybe it's just 10 to 20 items. Ganyan ka-clear ang ano niya. Parang ganito siya. Kasi yung mga nakaraan ang hirap hindi. Hindi first time kasi natin lahat yun. No? First, second, third time, talaga Mabagal ba ito. ito? Mabagal. Okay? And then sa reading naman, it will look like this. Ano yung reading? Okay, yung reading nyo naman ay parang ganito. Okay, so you will be given a reading material and then questions. The same. With what we have practiced last time. Yeah, this one you can copy this web the address, the portal jumpinto.com. If you want to practice online, try this one. You just have to log in. Kailangan ng email ad. Then this is a good place for you to practice. Okay, so yan yung ating practice.
Our exams ay nasa drive, so listening, practice, section, listening. Yeah, I think we're going to use this. May mga materials na kasi ako nito, so... Recording 2. 1. You will hear a telephone conversation. Okay, so clear, di ba? Ganun ang baka ganitong gagamitin natin. Yung itong materials na ito. Okay, so is it clear? Tama sa ano ninyo? Tama sa timpla. Tama sa timpla? Okay, like this? Between a man and his daughter Susie about a birthday party they need to organize. Okay? So, Okay. Ayun, ganyan. And then the reading material is also quite easy, so don't worry. Any question? Kailan na? Next week na. Mga Friday. Oh, mga Friday. Not Wednesday. Hindi ka pwede Friday? Ngayong Friday mo? Next Friday. Not Next this Friday. Next Ah, Friday. Akala ko naman. Next week na. Baka Wednesday or Friday. We will see. Ano ma'am, isang araw? Pagod kasi ako pag Wednesday kasi galing ako Hong Kong every Wednesday. Friday sa 24. Kaya Friday. Isang ano lang ma'am? Isang Or andun na lahat in 1 hour and a half na yun. From 9:30 to 11, andun na lahat. So, maybe 10 to 20 items lang yung reading, 20 items lang yung listening, ganun lang siya. So, like 15 minutes for each. Para lang makuha nyo lahat ng areas na yun. Parang kagaya kanina, 10 items yun. 24. Next Friday. 23rd is our Chinese lesson, yeah? Okay? Friday tayo ba? Friday 24. Friday 6. O Thursday ang Chinese. Sana makataksa ko. May lesson po din tayo. wala. Sa Friday na ang Ay, hindi. Ma'am, Ngayong Friday, ma'am, ngayong Friday first day, ma'am. Ha? Caregiver, ibang schedule din first day. Yun nga, kasi yung language is After, So next Friday na kami balik ma'am? Wednesday, may klase ba tayo sa wala kasi siyang caregiver. Ay, Oh, sa Friday, Merkulis na yun, may klase pa tayo sa Friday, di ba? Oo. Practice pa tayo ulit sa Friday, parang ganito. Parang ano namin. Kanina kasi, binalikan ko yung lessons natin na nasa textbook. Para medyo magkaroon ng ma-refresh tayo ng konti doon. And then, sa Friday, we will do a trial exam. It's like andun lahat. Practice test. Parang ganito siya. I should have done this today or this evening, but then 4 ang absent. Ilan silang absent ngayon, di ba? Ang nagsabi, ilan sila? 4? apat na. 4 sila wala. So, kawawa naman sila kapag nag-dry run tayo ngayon ng exam. Tapos wala sila. Eh, at least may chance sila sa Friday. Baka sa Friday makakapasok na sila. Sayang yung 4 na yun. Okay? And then sa Sunday also we're going to practice. So, kung makakapasok kayo sa Sunday, then mas maganda kasi mas mapapractice ka. Okay? May question? Okay, reminder, tuition fees ha? Remind lang ako kasi mag-clearance na tayo. This is our last one. May bayarin. I-double check ko rin ba, pero yun na kasi yung yung second payment. Parang si ano, Tita, di ba si Josefa, ang sinabi niya rin sa counter ay third payment, pero actually pangalawa, tama ko ba te? Yun. Kaya nakalagay sa resibo niya, TF3. Pero actually pang TF2 na lang. Pero may TF2 ako sa caregiver eh. Sa caregiver na rin. Sa tester lang po. Ganito lang yung ano, ma'am. Oo. Ganyan lang yun. Ay,